Ikaw ba yung Alip Santos? Ayoko na kitang makikita rito. Sa susunod, dugo na lang ang kailangan ko sa'yo. Kung gagawa ka sa malayo ka ng lugar gumawa, huwag lang dito sa Tondo. Tinutok sa ulo ko yung sabog, yung shotgun, sabi niya, tapusin mo na yan, narinig ko, tapusin mo na yan. Sabi ng doktor, ng rehab, Nay, ano ba kinakarga ng anak niyo? Mercury drug na lang hindi niya kinarga. Lahat ng drugs, sabi niya na alam niyang may mga tama, kinarga na ng anak niya. Hold up dito, hold up doon. Pag may offer na tao, patay dito, patay doon. Hard killer. Ang partihan namin, hindi bilangan. Parang postcard, tumpukan. Binubukod-bukod namin yung pera. Dindidiin na lang, parte mo, parte mo. Bata pa lang ako, talaga may ambisyon ako na magkaroon ng maraming pera. Ngayon, meron sa akin na isang barkada, sabi niya, Lep, sayang yung lakas ng loob mo. Yung tapang mo sana, gawin mo sa pagkakaperahan. Nag-isip muna ako, sabi mag-isip ka muna. Ba't ano bang pagkakaperahan? Easy money to, sabi niya. Hanggang saan nagkaroon ako ng ambisyon. Hindi, kaya ko pala to, kaya kong solohin to. Gumawa ko ng isang grupo, 6 kami. Yung pinakamaling sumusupply ng acetylene dito sa Pilipinas. Hinold up namin yun. Nakuha namin yung pera, pero yung isang gwardiya, nakatawag, nakaputukan na. Ngayon, di ba akong tangan, hindi ko maiputok. Lumulubsat yung bala dun sa sasakyan namin. Lahat ng santo tinawag ko, pati nga si Santa Claus natawag ko eh. Yung kapatid ko, nagulpi. And tatay ko kasi dating ex-army. Yung baril nun, nasa likod ng kwarto niya, carbine o M1. Ngayon lang ako nakatangan ng ganong kalibre ng baril, malakas pala yun. Umangat ngayon, tama ngayon yung tao. At saka nakadamay pa ng isa. Patay kagad yung isa, pinutokan kagad ako. Yung pang-ibon, yung 16 gauge. Nagputok sa akin, meron pa sa likod ko. May pumutok uli, tama ako sa likod, ito yung tama. Yan ang tama ko na sharpnel. Pasok yan sa baga. 16 gauge nga yan eh. Talagang dinikitan ako eh. Talagang marami akong inabot na hirap sa autoridad. Ando doon, ibabad nila ako sa yelo, yung buong yelo. Tatali nila ako doon, umamin lang ako. Panahon na talaga siguro, marami na akong encounter na gulo. Ang Diyos talagang gagawa ng parang para maputol yun. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Ako si Alipio Santos, tawagin na lang niyo akong Alip Santos. Kahit ang kabataan ko at hanggang sa ako yan Muntinlupa, yun talagang tawag sa akin. Nagpapasalamat muna ako kay Brother Cielo sa Tatong Kalye. Sapagkat ito naman, hindi naman ipinagyayabang. Hindi, gusto lang niya malaman kung ano ang naging buhay at nang siya ay lumaya ang isang bilanggo. Ako naman, din naman kailasan niyo sa akong Batang Tondo. Ako nasa Islam area, doon kami nanirahan ng mga aking kabataan. At totoo nga, talaga napakagulo ng buhay na nandoon. Hindi ko naman sinasabi lahat ganun ang klase ng tao. Pero yung Tondo ng mga araw na yun talagang napakagulo. Babae, lalaki, bata, matanda. Talagang kinakailangan doon, mamuhay ka ng huwag kang masyadong kampante. Dahil yung lugar na yon talagang, hindi ko naman sabi nga notorious yung lugar na yon. Kundi bawal ang legal doon. Karamihan doon, illegal ang lakad. Mga anong edad ba kayo ng mga... Siguro mga 13. Unang-una akong naging kasalanan sa lipunan nung ako'y estudyante ng TPS Elementary. Malapit yung eskwelahan doon eh. Opo. Meron akong kaklase talagang pasaway din. Parati akong kinukutusan. Tapos hindi mo nakikita yung ano sa'yo. Ngayon, meron akong best friend. Tinuro siya. Ngayon, nagtatasa ako ng Mongol na lapis. Tapos yung pagkaturo niya sa akin, yung tayo ko rin, bigla akong inundayan ng tama yung tao, ilong, tumagos, sa may lalamunan. Ngayon malisabi, dahil sa minor kami ng mga panahon na yun, minor pa ako, hindi ko kaya pwedeng ikulong. Naging patawag yung magulang, nagka-areglo. Yun nga. Pero hindi doon nagtatapos yung aking nagawang kasalanan dahil sa inisip ko, yung lugar namin napakagulo. Ngayon ang talagang totoong nangyari nung umpisa ng aking pagluloko. Siguro ang edad ko noon, 16. Yung kapatid ko, nagulpi. Nung nakita ko, may mga pasasamukan na sa bahay. Ano ka? Hindi siya nagtatapat kung anong nangyari sa kanya. Ngayon, meron ako isang tropa na nagsabi, yung kapatid mo ginulpi yun sa labasan. Ngayon, ang ginawa ko, yun sa tao, tinandaan ko muna, tapos kumuha lang ako ng buwelo. And tatay ko kasi dating ex-army. Yung baril nun, nasa likod ng kwarto niya, nandun na nakasabit yung baril, yung carbine o M1. Ngayon, dahil sa hindi naman susumbong yung kapatid ko, hindi naman sinasabi kung ano nangyari sa akin, dahil kilala rin niya ako na talagang mainit ng ulo ko. Tsaka unang-una, ng mga panahon na yan, akong takbuhan ng mga kabataan doon. Kapag may gulo, riot-riot sa lugar na yon. Ako ni-invite para maki-join doon sa mga gulo-gulo na yon.
Ang ginawa ko sa tao, pinatingnan ko kung saan nandoon yung tao, pinasarbi ko. Tinuro nung nag-report sa akin, sabi yan, sa sugalan. Ngayon, walang gabog-gabog, pumunta ako sa sugalan, siguro mga magbabandang alas 7 ng gabi. Ang ginawa ko, tinutok ko yung baril doon sa may lamesa, kinalabit ko. Ang tema ko noon, tatakutin ko lang, pero nung panahon na yun, ngayon lang ako nakatangan ng ganong kalibre ng baril, malakas pala yun. Umangat ngayon, tama ngayon yung tao, at saka nakadamay pa ng isa. Patay ka kayo isa. Ang ginawa ko, naglakad lang ako doon sa eskinita. Pagdating doon sa bahay ng utol ko, sabi ko, tol, nakadali ako. Hindi dinali mo. Sabi niya yung malaki utol, yung gumulpe. Tago ko na, binigyan ako ng pera. Punta ako ng Pasay. Tapos, ganun. Mga ilang buwan, medyo pa ano-ano lang ako. Hindi nagdemanda kasi doon sa amin naman, wala naman demandahan doon. Kundi gantihan eh. Ngayon, yung panahon niyan, talaga nagluloko na rin ako. Sumasabit na rin ako sa mga illegal. Habang ako nandoon sa Pasay, pumupunta rin ako ng gabi doon sa aking lugar para bisita-bisita. Siyempre, basta tagarong ka, di mo malilimutan yung lugar na yun. Hindi ko alam na meron sa akin nag-abang 2 tao na umiihi. Siyempre, lipasan ko, bumaba akong taxi. Maya-maya, biglang bilak ako sa harapan. Pinutokan ka agad ako. Yung pang-ibon, yung 16 gauge. Nagputok sa akin, meron pa sa likod ko. May pumutok uli. Tama ako sa likod, ito yung tama ako. Ito mga to. Yan. Yan ang tama ko na sharpnel. Ito mga dat na maliliit na to. Yan, parang bulutong. Ito mga to. Ito. Pasok yan sa baga. Pati itong mga to. Yan. 16 gauge nga yan eh. Talagang dinikitan ako eh. Ngayon, madalit sabi, nung alam ko may tama ko at inisip ko, talagang di ako bibiruin ng mga tao, tumatakbo ko. Ang ginawa ko, nung parang napagod na ako, bumagsak ngayon ako doon sa may gutter nung daan. May kanal yun, nakataganangan nung. Sabi nga nung isa, tinutok sa ulo ko yung sabog, yung shotgun. Sabi niya, tapusin mo na yan, narinig ko, tapusin mo na yan. Ang ginawa ko, nagpatay-patayan ako para hindi niya makalabit. Ngayon, nung tinapakan ako ng isa sa likod, dahil puro dugo na nga eh. Pero hindi mabubuhay ito, puro dugo. Sabi nga, nag-uusap sila. Iwanan natin to, sabi nga. Hindi, madalit sabi, nung iniwanan ako, may nakakita sa akin, kalugar kong bata, binatilyo na. Hinawakan ako sa ulo, tininan niya. Sabi niya, si Kuya Alip to sabi nga gano'n. Ang ginawa ng bata, nagtawag siya ng tropa. Ang ginawa ng mga tropa ko, basta nararamdaman ko lang, sinakay ako sa jeep. Pero wala na akong malay. Basta pagising ko, nasa hospital na ako. Ang dami nang nakasabit ako, nakasabit na... Yung palang panahon na yun, nandun ako sa emergency room sa Jose Reyes. Nandun na pala yung pamilya ko. Nag-iiyakan na sila. Ngayon, ewan ko kung may nakaranasan, pero naranasan ko talaga yung... Lumalakad ako sa malayong lugar, parang yelo. Malamig na malamig. Tapos, yung dulo, hindi ko maabot. Tapos, nung biglang dumilim, parang nalaglag ako. Yun nga, gumalaw-galaw na ako. Yun pala, ang usapan doon, ang gusto ng magulang ko na operahan ako. Sabi ng doktor, hindi pwede operahan mo dahil matutuluyan yung anak niya. Dahil nakadikit to sa baga yung mga bala. May tinanggal sa akin. Ito mga tinanggal, yung mga maliliit dito. May bala pa ako nandito. Ayan, kapain mo na yung bala. Nandito po. Ayan. Pumasok siya rito, pero hindi ko na pinatanggal. Tapos meron ako rito, malapit sa may puso. Buti na lang, yung bala, hindi dumirekta ng puso. Dito pa lang, patay na ako. Pagkagaling ko, ganun pa rin. Ang takbo ng buhay ko, magulo. Sa totoo lang, napakahirap ng buhay namin nung panahon na yon. Ang tatay ko, medyo bata-bata pa ng mga panahon na yon. At sa pamilya, hindi siya naman nakakonsentrate. Ang nanay ko nag-aasikaso, mga kapatid ko, hindi pa naman masyadong makakapag-travel dahil mga binatilyo, nanambakan kami. Malapit kami sa may Smoky Mountain. Nangangalahi kami ng mga kung ano mapapakinabangan para may benta. And naisip ko, matagal ang asenso rito. Bata pa lang ako, talaga may ambisyon ako na magkaroon ng maraming pera eh. Ngayon, meron sa akin na isang barkada, sabi niya, Lep, sayang yung lakas ng loob mo. Yung tapang mo sana, gawin mo sa pagkakaperahan. Nag-isip muna ako, sabi mag-isip ka muna. Ba't ano bang pagkakaperahan? Easy money to, sabi niya. Ano easy money? Sabi, meron kaming boss. Siya nagbibigay ng armas, siya nagbibigay ng tip. Yun ang gagawin namin. Hold upin namin. Talagang malaki yan to. Bata pala ako, nasabit na ako doon. Nung unang-una, look out lang ako sa pangyayari, ng hold upan. Hanggang saan nagkaroon ako ng ambisyon. Hindi, kaya ko pala to. Kaya kong solohin to. Gumawa ko ng isang grupo, 6 kami. Bali akong boss. Kasi alam ko na yung pamamaraan nila eh. Tapos yung mga stock nila, kung paano ka makaka-hold up ng mga malalaking pera. Ang kinakailangan na makikipagkaibigan ka pala.
Halimbawa, security guard. Aalamin mo ngayon kung sino mga manager, kung sino tumatangan ng pera dyan. Ngayon, ang anyo namin mga panahon na yun, mga estudyante, naka-uniforme. Tapos hanggang sa amin yung mga strategy, paano mang hold up, nangyari. Ngayon, hindi tumagal yun. Hanggang sa nagkaroon kami ng offer, pati tao na. Pag walang hold up, tao. Ang isang tao, operan kami. Pepresyon kami kung magkano isang tao. Hard killer. Nasabi din ako doon. Maraming beses. Mas maganda nga yun kaysa sa hold up eh. Pero isip ko yung hold up. Maraming pera talaga instant money talaga. Instant pera. Oh, tapos nangyari nga, yung hold up sa, yung pinakamaling sumusupply ng acetylene dito sa Pilipinas. Pinakamalaking supply. Malaki. Hinold up namin yun. Ngayon, nagkaroon ng encounter. Police, saka mga mobile. Nakuha namin yung pera, pero yung isang gwardiya, yung may tama na gwardiya, nakatawag, naibigay yung plaka nung sasakyan namin. Yung pagdating namin din sa Median Street, Makati, nakaputukan na. Ngayon, libar lang tangan, hindi ko maiputok dahil nangingin, kumbaga nung ko lang naranasan maka-encounter, kala ko puro antira, madali yan. Pero doon ko naranasan talaga lumulusot yung bala dun sa sasakyan namin. Lahat ng santo tinawag ko, pati nga si Santa Claus natawag ko sa nervous ko. Madalit sabi, nung nga pa nakalusot kami, pero dalawang patay sa amin. Isang kotse, isang owner type. Andun kami sa owner type, sa unahan eh. Yung nasa huli, yung namatayan kami ng dalawa. Pero madalit sabi, yung parteng pera, binigay din namin sa pamilya. Ang partehan namin, hindi bilangan. Parang postcard, tumpukan. Binubukod-bukod namin yung pera. Dinidiin na lang, parte mo. Ngayon sa nangyari yung panahon na yun, talagang maraming krimen ang ginawa ng pangkat ko, ng pangkat namin. Ngayon, parang nagsasawa na rin ako. Pumunta ako ng Quiapo, walang-wala din ako nun. Ibig sabihin, wala ng pera na eh, walang pera eh. Meron na namang alok sa akin. Sabi ko doon sa, yung santong nando doon, Nazareno, nakahiga doon, tumabi ako. Sabi ko, mahal Nazareno, talusutin mo naman ako. Ito na lang gagawin ko, isang-isa na lang, walang-wala talaga Last ako. na tawaran. Nagtagumpay na naman, lumusot na naman yung strategy ko na gano'n. Pero kinausap ko yun. Tumabi ako sa pinakaulo. May salamin sabi ko, mahal Nazareno, talusutin mo naman ako. Lumusot. Alam mo ang ginawa ko, yung ibang party ko, binigay ko simbahan, pare, Father Advincula. Natatandaan ko pa yun. Kaibigan ko yung sakristan. Sakristan. Oh, tinawag ko, Henry, si Father, bigay mo sa kanya to. Sabi nung kaibigan ko, pero to no, saan galing? Huwag mo na itanong kung saan galing yan, basta bigay mo kay Father. Ngayon sabi ng nanay ko, buti pa to si Alip, mag-asawa na to para matigil na eh. Kasi nakikita ng nanay ko, nasa dyaryo na ako. Ngayon meron ako yung kalugar, ng babae, live-in partner. Tinuluyan ko. Nangako doon sa asawa ko. Magbabago na ako kapag nagkaroon na tayo ng anak. Pero naghinto talaga ako, naglaylo muna ako. Nagtrabaho na ako eh. Nagkaroon ako ng isang anak. Binigyan kami lang, kaya lang nung namatay, parang naburyong ako. Bumalik ako sa dati. Tapos sa buhay namin, minsan kinakapos kami ng pagkain, gano'n. Tapos yung kailangan ng asawa ko. Hindi madaling sabi, balik na naman ako sa dati kong trabaho. Hold up dito, hold up doon. Pag may offer na tao, patay dito, patay doon. Ang bilis ng pangyayari. 13, 16. Oo, puro pagluloko na yun. 6 na beses ako na-rehab eh. Bata pa ako, na-rehab na ako eh. Welfare bill. Pag ginawa ko mga bahay, yung bilang ko, yung mga jail, minsan 2 linggo, nasa labas ako. Pasok na naman ako. May kaso na naman ako. Laya na naman. Pasok na naman. Inisip ng nanay ko, tsaka tatay ko, wala na. Baga sa sakit, malala na ito. Siguro, ang gamot na natin makapag-asawa siya. Ang ginawa ng nanay ko, yung gusto kong babae, pupunta sa bahay eh. Naging kalibin ko, di okay, bawal kami kasalan dahil minor eh. Ang ginawa ng biyanan ko, tsaka ng pamilya ko, dinaya yung para makasal kami dun sa... Hindi rin natuloy, dahil wala eh. Kung saan ako napunta eh, ikakasal na kami. Lahat nandoon na. Madalit sabi, yung mga panahon na yun, talagang wala pa rin akong asawa sa... Kasi, ang dami sa akin nagkalakong trabaho, yung legal at trabaho. Sabi ko, hindi, marunong magtrabaho eh. Kaya po niya nalo ko si Alip ng ganyang trabaho. Hindi siya sanay sa ganyang trabaho. Madaling sabi, pero sa lugar namin, hindi ako kilalang ganong tao. Ang kilalang nila ako, isang magulong tao sa away-away. Pagdating doon sa takakapirahan, hindi nila alam yun. Kaya nagtataka sila. Pag darating ako doon sa lugar namin, may nagiinuman. Pag nakita kong gin lang ang iniinom. Eh, mura pa naman nung araw yung mga beer eh. 3 piso nung araw yung beer eh. Ang gagawin, buntang pera. Pero yung suot ko, pagkaraniwan lang. Nakasando lang ako, butas pa nga yung sando ko. Ininom niya, oh. Eh, syempre, tropa, dati kong tropa. Si Alit, big time yan. Kasi may tropang, ano yan eh, yung mga may kaya. Yung anak ni Rene Sebastian, yung #1 enemy.
Yan, nagyari din yan. Kilala yan. Naging tropa ko yung anak niyan. Diyan ako kumuha ng armas pag kailangan ko, tsaka sasakyan. Ngayon, madaling sabi, yun nga, marami akong naging tropa. Ang alam nila, marami akong big time na kasama, na kaibigan, na hindi ko kailangan ng pera, na hindi ko na kailangan ng trabaho po. Kasi pag tinawag ko ng trouble, andyan ako eh. Diyan kagad, suportado kagad ako eh. Nakasuporta ako kagad. Talagang lumalaban kami ng riot. Kasi ganyan sa tundo ng araw, riot. E palibasa, hindi na masasanay sa riot yun dahil may kaya sa buhay. Ako tinatawag, kukuha ngayon ako ng army ko, yung mga katropa ko, talaga mga warrior din. E madalit sabi, ganun naging takbo ng buhay ko. Hanggang sa panahon na talaga siguro, marami na akong encounter na gulo. Ang Diyos talagang gagawa ng parang para maputol yun. Ang huli kong encounter, nung ako na nagpa-drugs dun sa tao, ako pa sinaksak. Tama ko ito. Ayan. Sanggayan, tsaka dito. Puro tabig, tinabig ko. Tama ako, tinamaan ako dito. Tapos dito may tama ako sa tagilid dito. Pa-speak ang tinainom sa akin. Oo. Yan, tama ako yan. Eh, sa bato tumama, hindi naman tumago. Sa akala ng tao, malalim ang tama dahil gumigewang-gewang na ako eh. Ngayon ginawa ko, nagdepensa ako sa sarili ko. Nakakuha ko na isang Gas pan. yun lang niyampas ko sa tao. Di madalit sabi, natigil yung pagsaksak niya sa akin. Napatakbo ko pa siya. Ang haba ng tama niya sa likod eh. Stainless eh. Tumama sa likod niya. Ngayon siya pa tumakbo. Kasi dun sa lugar namin, kapag away na ganun, kahit may tama, huwag ka na tatakbo, kahit mamatay ka na. Huwag ka tatakbo. Kung hindi, hala. Ang magkasama parang, hindi pala ano yan. Takbuhin pala. Huwag magkasabong, chope ka pala, tumatakbo ka. Kaya ang nasa isip nun, kahit na gusto mo tumakbo. Pero awa naman ng Panginoon, mga oras na yun. Sisigawan ngayon mga tao, dahil hawak ko, eh madugo to eh. Tsaka dito, eh nakaganon ang kalala, malaki tama ako dito. Sabi, tama si Alin, may tama. Sabi ko, dali niya ako sa ospital, sabi ko ano. Para ng tricycle. Yung tricycle ng araw, di pa jakbe. Yung unang gawa ng Tondo General Hospital, niya sa balot ng araw. Diyan ako dinala. Ngayon ang ginawa ko, dahil sa, nung nilinis yung sugat, nung ikukumpine ako, nandun yung nanay ko, tsaka tatay ko, mga kapatid ko nandun doon. Ang ginawa ko, sabi ko, nainitan ako dun sa, para uniforme ng sakit. Eh, siyempre, sa labas sila eh. May kwarto eh. Ginawa ko, sinarado ko yung pinto. Gabi na nun. Tumakas ako. Kasi kaya ako tumakas. Alam kong darating yung mga pulis eh. Imbis na ako magpapahuli, akong huhulihin. Kasi may nagtimbre na yan. Si Alip nandun sa ospital. May pumunta sa akin tao na kasama ko rin, tropa ko rin. Pare, gumawa ka ng paraan. Bakit? Darating dito yung tao ni Tulisan, President Commander. Kaya sa kailangan ng Tulisan, pag umorder sa mga bata niyo, kailangan ganun eh. Galit na galit sa akin yun. Kasi yung mga panahon na, uso na talagang salvage eh. Pero wala akong robbery na ginanap. Puro riot yung tao. Binaril, ganun. Nasasangkot ako sa ganun. Sabi sa akin ng pulis na yun, ikaw ba yung Alip Santos? Ayoko na kita makikita rito. Sa susunod, dugo na lang ang kailangan ko sa'yo. Kung gagawa ka sa malayo ka ng lugar gumawa, huwag lang dito sa Tondo. Yan ang daan ko yun. Madalit sabi, nag-iba-ibang lugar na ako. Puro illegal din. Nahuli naman ulit ako, drugs. Ano pa lang ako, 17. In-interview ako nung doktor. Eh, kailangan pag in-interview ako na doon yung magulang. Andun nanay ko, pinatawag. Usan ng araw yung telepono. Mrs. Santos, i-interview nyo yung anak ninyo, kinakailangan na dito kaya kasi baka mamaya dumatay yung oras, nagpa-interview baka tinakot, ganun, parang ganun mangyayari kasi bawalan nung araw yun eh. Eh lalo kung minor eh. Ito na. Unang kinanong ang nanay ko, Nay, sabi ng doktor nung rehab, ano ba kinakarga ng anak niyo? Sabi ng nanay ko, mercury drug na lang hindi niya kinarga. Lahat ng drugs, sabi niya na alam niyang may mga tama, kinarga na ng anak niya. Magmula sa cocaine, opium, meron may marijuana, pero hindi pa masyadong sikat. Ang uso ng araw, yung drugs, yung syrup, mga syrup, ayan ang usong-uso. Pagputok ng Marcelo, 1972, August, mag-birthday ako, huli ako. Nahuli ngayon ako. Pagkahuli sa akin, dinala ko sa Karami, tapos binistahan ako. Bukod sa pending case ko pa ng iba, kasi kahit na nasa Muntinlupa ako, binibistahan pa rin ako yan. Pasay, Quezon City. Ang kinashoot ko, yung sa Maynila, yung pagkakapay ko sa magpinsan. Yung isa namatay, isang di namatay. Nasirot ko lang isa. Doon ako tinamaan. Ayan yung kinukwento nyo kanina na Oo, yung sa baril na. Oo, binaril ko na umano sa utol ko, yung gumulpe. Eh kasi kamag-anak kong congressman ng Tondo. Eh ang airpot ko, gustong mareglo. Eh gusto makulong ako. Sabi, bakit na natin kinulong si Alip? O kaya may pagganyan yan. Magkakalat pa rito yan. Sabi niya ganyan. Umalalay, tatay ko eh. Kasi marami akong sinusundan talaga kung nasaan ako eh.
At bago ako nasundan ng mga panahon yun, talagang marami akong inabot na hirap sa autoridad. Ando doon, ibabad nila ako sa yelo, yung buong yelo. Tatali nila ako doon, umamin lang ako. Kaya yung mga panahon na yun, yung ibang asunto ko, na robbery, hindi naman talagang totoo na lahat, nagawa ko yun eh. Inamin ko na, pinirmahan ko na. Kasi para wag lang akong pahirapan. Ando doon na ihiga nila ako na tumutulo rito yung tubig. Masarap ng una. Pero habang tumatagal, para palang binabare ng ulo mo nun. Lahat ng pahirap. Sabi niya sa akin ng isang NBI, sabi niya, bata ka pa naman, sabi niya, pag inamin mo yan, alam ko, hindi mo lahat kasalanan yan. Pero pag umamin ka, lalaya ka pa naman eh. Tutulungan kita. Kasi yung mga NBI pala, karamihan attorney. Attorney ako, sabi niya, tutulungan kita, bata. Sige, kung ano talagang unang-una may pamilya ka, sabi niya, iiwan mo yung pamilya mo na ganyan, na mamamatay ka kagad, sabi niya. Hindi kita ginagarantihan, sabi niya. Pag may kumuha pang iba sa'yo dito, hindi ko na alam kung anong gagawin. Kasi tatay mo kaibigan ko eh. Kaya kita magarantihan niya. Pero ang akin lang dito, umamin ka sa ibang, yung mga unsolved crime, aminin mo na ipinapatong sa'yo. Ang ginawa ko, inamin ko na. Pinirmahan ko na. Diretso na ako ng Muntinlupa. Doon na ako sa halog ng bilangguan.